Hello guys, it's me again, Olive. Welcome po dito sa Lopez, Quezon. Welcome po sa panibagong vlog namin for today kung saan bibisita po kami ng isang property na may sukat na almost 2.5 hectares. Bali, ang exact sukat po nito is 24,660. So, almost 2.5 na po. So, konti na lang. And then, take note po sa mga farmland ko po na naghahanap po ng property na may malaking sukat at friendly price po ulit tayo as usual. Ito na pong property na to ang mai-recommend ko po sa inyo. And then, priceable agad tayo para ma-excite po kayong panoorin. So, ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 26 pesos per square meter. So, sa price pa lang, panalong-panalo ka na. Ayan, para sa naghahanap ng mga good for investment muna, ayan, panoorin nyo po tong video po na to. I'm sure magugustuhan nyo po So, tara, ikutin po natin si 2.5 hectares. Pero bago ang lahat, syempre, paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa mga properties po na ibablog po natin. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! So yun, pagpasok pa lang po natin ng property, bali may nakita na po agad akong isang sapa dito. So ito po yung pinaka-boundary niya to another property po. So yung property po natin is nandito po sa aking pinaka-right side kung saan wala na po tayong makikitang mga tanim kundi ilang pirasong niyog na bagong tanim. So ito po ay clearing type na po kaya medyo mura po ito binebenta po ni seller. So tayo na lang po yung magpapatanim kung sakali po So wala naman po magiging problema sa pagtatanim kasi may source agad po tayo ng tubig. Ayan. So tara, lakad tayo. Medyo makapal na po yung pinakadamo niya. Pero kagandahan nitong property is semi-slope. Napaka-gradual. So, okay na okay pa rin po sa mga may edad po So, hindi na po kasama yung mga niyugan na yon. Basta yung part natin is halos wala na po siyang tanim kundi mga saging at medyo may konting niyog. Ayan. Ayan, ikot tayo. So, mapapansin natin, may mga ilang pirasong saging tayo nakatanim dito. And then, talagang masukal yung property. Pero iikutin pa rin natin kahit masukal yan. Go na go tayo dyan. Medyo kapantayan naman kasi yung pinaka-area, so okay lang. Pero talagang asin makapal talaga yung damo grabe, ang kapal. Talagang as in gubat na. So ito pong mga niyog na to hindi na yan kasama. Yung pinakadamo niya halos tumaas na ng tumaas, parang naging baging siya kung tawagin po yun po ay kumakapit na po dun sa mga puno. So yun yung pinaka sukal niya. Ay, saan ba tayo susuot nito? Pero kung ito malilinis, ang gandang property nito kasi almost kapantayan po siya. Ayun, kinapitan na lang po siya ng mga damo talaga. So yan, medyo pumasok pa rin po kami. Balik ang doon sa unang pagpasok namin nung start ng pinaka-property is yung sinasabi ko nga po sa inyo na medyo mabaging yung pinaka-damo niya. Tapos, dito po sa part na to, ayan, makikita natin, ang dami na niyang hardwood. Ayan po. So yan, pwedeng pambako diyan. So yun naman yung pinakasukal niya is marami siyang mga sangang ganyan. Ayan po. Pero pantay pa rin po So okay na okay ikutin. Hindi na lang tayo makakapasok dun sa ibang part. Pero tatry natin. Kagandahan nito. Maganda tong tabasin tong mga kahoy na to. Ulingin. Linis tong property na to
So medyo mabagal yung pag-iikot natin, medyo maputik po ngayon dahil ng araw na pong nag-iinulan po ano. Ayan, ang lalaki ng mga kahoy oh. So yan, ikot pa rin tayo. So yung property po bali ito po ay nagiliran ng pinakasapa. So habang binabaybay natin yung pinaka property, bali binabaybay din po natin yung pinakagilid ng sapa. So kung halimbawa magtatanim tayo, napakadali ng kumuha ng tubig. Talagang medyo masukal lang talaga Pero kung ito po ay i-develop natin, magandang property po ito, bukod po ito sa mura, kapantayan pa po siya, may source po tayo ng tubig, and then at the same time, ito po ay Lopez Quezon lang po, so medyo malapit-lapit tayo dun sa may pinaka bayan. So tayo po ay nasa 5 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka national road. So yan, ganun pa rin. Dami pa rin kahoy dito. So wala talagang laman to Wala po talagang totally niyog. So ito po ay dating may sukat na. Pero dahil sa na-clearing siya, so much better po magpa-relocate na lang po tayo. Para po mas makita po natin ng maayos yung pinaka-boundary po natin sa another property. So kami naman po ay nag-a-assist sa relocation po So itong property na to, kung sakali pong mabili nyo, pwede nyo po itong ipakontrata dun sa mga pwedeng maglinis. Ang gandang taniman to kasi sagana sa tubig. And then maganda po yung pinaka soil niya yung pinaka lupa niya. Yan, ikot tayo. Bali itong property po na to ay TCT title, and then patay na po si owner po so meron siyang 5 anak. So lahat naman po yun ay buhay, and then willing po silang, talagang lahat po sila ay nagkasundo na ibenta po itong property. Yun nga po kasi hindi na nila naaasikaso. So nag-decide po silang magkakapatid na ibenta na lang po nila So kung tayo po ay manggagaling po sa pinaka-town proper ng Lopez, tayo po ay magko-consume po ng nasa 11 kilometers Pero in total po, kung tayo po ay papasok dito sa may pinaka-loob na ng property, in total po ay tayo po ay magko-consume ng nasa 15 kilometers. Ang daming kawayan. So kung tayo naman po ay manggagaling from Manila para mabisita po natin si property, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours po So hindi talaga tayo makakapasok din sa mga sanga-sanga na yan. Kaya kumbaga dito na lang po tayo dadaan or nagbi-video po sa may pinakadaan po na yan. So nagle left and right na lang po tayo yan. So, para makita lang po natin yung pinaka-reality po ng property.
Yan, ikot pa rin tayo. So, mula umpisa hanggang dito sa may pinakagitna ng property, talagang same pa rin po ano. So, marami pa rin tayong makikitang mga sanga pa rin ng kahoy. May malaki, may maliit po ano. So, kagandahan nito, sagana po sa hardwood. Wala po siyang ganong damo dito sa may gilid ng property. Hindi katulad dun sa unang pinasukan natin, medyo masukal po talaga. So, dito sa gitnang part, ayan, puro kakahuyan siya kung tawagin po ano. Dito medyo masukal na ulit. Puro baging na to. Magigilid na lang tayo. Ay grabe, sa taas. So ito po pakita ko sa inyo. Yan po, hindi po yan mataas na part. Yan po ay kapantayan po nitong nilalakaran po namin. Yan, pantay po yan. Pero dahil umakyat na ng umakyat yung mga damo, ayan, ganyan na po yung pinaka-itsura niya. So parang matatakot lang tayo, pero yan po ay mga baging lang po. Sukal. So yan po, dito na mag-i-end yung pinaka-property natin kung saan talagang medyo magubat na siya. And then, pag punta ko dito sa may pinakadulo, so bumungad sa akin tong mga niyuga na to. So yan po yung pinaka-palatandaan na yan na po yung pinaka-boundary natin to another property. So ayun po yung pinaka-sapa dun sa may dulo. Ayan, yan po yung bali itong lahat ng property po dito is nagigiliran po ng pinaka-sapa po ano. So lahat sila ay sagana sa tubig. And then mapapansin po natin, medyo healthy po yung ating mga niyog. Ayan, green na green. So palatandaan po yan na talagang maganda po yung pinakalupa dito. Ayan, puno ng niyugan yung kabilang property. So yan, lalabas na po ako ng pinaka-property po ano. So mamaya papakita ko sa inyo yung pinakadinaanan namin, and then i-explain ko po sa inyo kung paano kami nakarating dito sa loob ng property. So tara, lakad tayo. Ayan po, nakalabas na kami ng property. Bali ito po yung pinakadinaanan po namin ano. So bigay ko lang sa inyo yung pinaka-reality po niya. So ganyan po yung pinakadadaanan natin kasi ito po ay ginagawa as barangay road. So sa ngayon, kaya mura din po na ibinibenta ni seller ang kanyang property kasi wala pa pong daan. So yan po ay nakapropose as barangay road. And then ito po yung pinaka main barangay road kung saan po kami nagpark ng aming motor. Ayan po. So doon po kami galing para makalabas po ng National Road, and then yan po ay mamaya papakita ko po sa inyo no. So halo po yan, cemented road at hindi po ano. So mamaya lalabas naman ako para makita nyo. And then balikan ko po yung explanation ko about dito sa pinaka gagawin na proposal as barangay road. Ayan. So yes, sa ngayon po, kagaya ng nasabi ko, ganyan pa lang po yung dadaanan natin. And then kami po ay naglakad ng almost 15 minutes. So medyo talagang maputik pa. Ito na po yung pinaka barangay road natin, and then doon po sa unahan, yun po yung ongoing yung pagpapagawa ng kalsada. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na sa 5 kilometers po tayo para makalabas po tayo ng pinaka national road. Ayan, so ito po yung pinaka dinaanan po namin ano. So sa unahan po niyan, cemented road na po lahat yun. So dito na lang sa part na to medyo hindi pa. So ayan po yung pinaka line ng kuryente natin. And then ayan po yung pinakadulo. So yan po sa mga naghahanap po ng property na medyo mura, malaki ang cut.
friendly price. Ayan. So, avail nyo na po itong property na to. Message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, ayan po. Isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Good for investment, farming. Ayan. So, avail na po kayo. So, ayan po. Thank you for watching.